Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan ang Panginoon. Medyo mainit. Kailangan talaga natin magkaroon ng aircon. Magandang aircon, yung malaki-laki. Salamat sa Panginoon. Pero kailangan din magkaroon ng sariling generator. Kasi hindi kaya ng kuryente. Medyo hindi natin ay mahina. Tayo po muna itumayo. Sandali, tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umaga nito, Lord. Salamat po, Lord, sa napakagandang panahon na pinagkalubos na bawat isa. Bagamat mayroong naramdaman kaming init, pero alam namin, Lord, na mas mainit ang pagtanggap mo sa amin. Salamat, Father, sa umaga nito. Pagpalain mo bawat sa Panginoon. Kung mayroon man, Lord, may nararamdaman sa aming kalagitnaan, bigyan mo ng kagalingan, Panginoon. At Lord, salamat po, Panginoon. Dalayan ko, Lord, ang aming kapatid, Panginoon, si Kuelito. Wala siya rito. Dalayan ko, Lord, kung titiling para sa kanya. Salamat, Panginoon. Dalayan ko, Father God, na bigyan mo kami ng katalinuhan, makagawa namin yung salita sa umaga nito. Ako, Lord, bilang magsasalita, bigyan mo ako ng katalinuhan na di maibahagi ayon lang sa iyong kalooban namin. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong salita sa umaga nito. Pamidalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Kumusta po ang ating relasyon sa Panginoon? Welcome po sa bawat isa. Tayo ba ay talagang nagmamahal ng totoo sa Panginoon? Alam po tayong lahat, kaya tayo narito dahil mahal na mahal natin ng Diyos. Purihin ang Panginoon, siya lang po ang nakakapagbigay ng lahat sa ating mga pangailangan. Kaya po ang aking share ngayon ay ang pamagat po nito, God's provision or human provision. Saan ba tayo sa dalawang yan? Saan ba tayo yan nakatuon? Sa ating pamumuhay bilang tao? Saan ba tayo nakasentro ang ating pagmamahal sa Panginoon? Ito ba tayo ba ay nabubuhay dahil sa provision ng Diyos? O sa provision ng tao? Salamat sa Panginoon. Kaya bago po ako mag-umpisa, meron akong naka-prepare na isang video para masigit natin maunawaan ang ibig sabihin ng provision ng Diyos. Kapag naniniwala ka na pinagpapala ka labas sa covering ng Lord, dinadaya mo sarili mo. Kahit sabihin mo pa, Pastor, kahit wala nga ako dyan Pastor, kahit hindi ako mag-church, hindi ako magbasa ng Bible, kahit hindi ko kayo sundin, binibless naman buhay ko Kumikita ako ng malaki. At pagkatapos, masarap ang kinakain ko. May bahay kami, may lupa kayo. That is deception. Kasi si Satanas nag-offer din ng kayamanan kay Jesus Christ. Pero inantay ni Jesus ang provision ng Father. Sabi ni James 1:16-17, do not be deceived, my beloved brethren. Huwag kayo padaya. Every good and perfect gift comes from God. Kung naranasan mo ang mga pagpapala outside of God's will, that is the offer of Satan. Kasi ganito yan. Pwedeng may bahay ka, may lupa ka, sagana ka sa pagkain, pero malayo ka sa Diyos. Ibig sabihin, that is not God's blessing. Kapag ang pagpapala galing sa Diyos, sabi sa Proverbs 10:22, it is the blessing of the Lord that makes rich, and He adds no sorrow to it. Ibig sabihin, ganito yan. Pag naglilingkod ka sa Diyos, ito yung totoo. Hindi ka magugutom. Hindi ka pagkukulangin. Kasi si David, wala siya nakitang anak ng Diyos na ginutom. Pero ang connection mo kay Lord, intact, healthy, matibay, pero hindi ka kinakapos. Tandaan natin ito. Iba ang God's provision sa human provision. Ang human provision, talagang ubos-ubos lakas ka na naghahanap buhay. Hindi ka na makakarinig ng salita ng Diyos katulad nito. Nagmamadali ka kasi kailangan mo kumita. Human provision. Ang God's provision ganito. Hindi ka nagkukulang sa pagbabasa ng Bible, pinapamuhay mo ito, nagpipray ka, nakikinig ka, tinatapos mo ang ganitong mga gawain, ginagalang mo ang mga leader mo, mga pastor mo, naghahanap buhay ka, you manage well your time, kumikita ka pa. That is God's provision. Ang human provision,
walang halagang spiritual life sa iyo. Di ba mapapansin ninyo, sometimes ang iba nawala na sa cell group, ang iba nawala na rin sa pag-aaral. Actually, mga kapatid, I do believe, keep focus. Make your life healthy in the area of spirituality. Then, mapapansin mo, walang ka-effort, kumikita ka ng malaki. Naglilingkod ka sa Lord, pero hindi pinabayaan ang pamilya mo. And that is God's provision. Ang human provision, hindi ka na nga nag-o-online, hindi ka na nag-cell group, hindi ka nga nagpipray, kapos ka pa rin. Because the covering of God is this. Kapag sumunod ka lamang, you are under God's provision. Dumating sa iyong nagipit ka, pero will supplied ka pa rin ng Lord. Ubus na ang iyong mga needs, will provided pa rin yung pamilya mo. Don't allow yourself to live a chaos life, a disordered life. Yung parang everyday na lang, naghahanap ka palagi ng pangangailangan mo. You need undercover. You need God to cover you. Go back to Him. Because provision comes from God. Naunawaan po ba natin ang ating pinanood na video? Yung pagkakaiba ng provision ng Diyos at ng provision ng tao. Pag sa tao po talagang medyo mahirap. Wala pong kasiguraduhan ang ating buhay pag sa tao tayo umasa. Pili tayong madaya. Ang provision po ng Panginoon, unahin natin yan sa provision ng Diyos. May pinagdadaanan ka pero ramdam mo yung saya. Yung saya sa buhay mo. Kasi alam mo may future kang napakaganda. Pag ang provision ng Diyos nasa iyo, alam mo na mayroon ka mang pinagdadaanan pero alam mo yung dulo nun, tagumpay. Yung lagi kang alam mo na ang saya-saya mo kahit may pinagdadaanan ka kasi alam mo ang provision ng Diyos nasa iyo. Mangyayari sa iyo yung habang tumatagal na naglilingkod ka sa Panginoon, paganda ng paganda ang buhay mo. Inaayos ka ng Diyos. Siya ang nagbibigay sa iyo ng daan, siya ang nag-aayos sa iyo, mayroon ka mga pinagdaanan, pero ang Diyos po ang totoong magbibigay nito ng tagumpay sa buhay mo. Ang sabi po sa Santiago chapter 1 verse 12, pinagpapala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Salamat sa pangako ng Diyos. Sa buhay po natin, kung mapapansin nyo, paano ba pinagpapala ang tao? Ito po ay sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kahit may pinagdadaanan ka, pero alam mo kasi parang ganito, nag-aaral ka, gusto mo makatapos ng abogado, kahit nagdidildil ka ng asin, kahit anong hirap na pinagdadaanan mo, pero alam mo, kahit may mga taong nanglalait sa iyo, pero alam mo, darating din ang panahon. Pag ako'y nakapagtapos na, ang lahat ng sinabi nyo, kung sa salitang mundo, kakainin ninyo. Kasi alam mo yung future mo, alam mo yung mangyayari sa buhay mo. Kasi ang Panginoon, ang provision ng Diyos, pinangahawakan mo. Alam mo na ang Diyos ang nagdadala sa iyo. Alam mo na mayroon kang tagumpay. Kaya nga, sabi ko, hindi ka na dapat magsalita. Hayaan mo yung ginagawa mo ang magsalita sa mga tao na nakakakita sa iyo. Kung titignan mo ang buhay ni Jose, si Jose ay, bakit siya ay naging matatag? Kasi naandun agad sa kanyang, nagkaroon siya agad ng pangitain. Darating ang panahon, luluhod sa kanya ang kanyang mga kapatid. At pati ang kanyang ama ay luyuko sa kanya. Kaya nga nagalit sa kanyang mga kapatid niya eh. Pinakangiyabang mo naman. Pero yun ay nakalagay sa puso at isipan ni Jose na alam niya yun ay gagawin ng Diyos sa kanya. Tingnan mo ito, ilagay mo ito sa buhay mo. Hawakan mo yung pangako ng Diyos. Yung provision ng Panginoon ay binigay sa iyo. Alam mo na mayroong mga pinagdadaanan, pero alam mo yung tagumpay nasa iyo. Alam mo yung tagumpay ibibigay ng Diyos sa iyo. Yung bang kahit anong pinagdadaanan mong hirap, masaya ka. Kasi alam mo kung bakit. Kasi alam mo, ang dulo nun ay tagumpay. Amen. Kisa rin sa bigay ng mundo. Kaya si Jose, nakaranas siya ng itinapon sa balon.
At talagang pinahirapan ng kanyang mga kapatid at naggalit ang kanyang mga kapatid sa kanya. Sa buhay po natin, pwedeng mangyari yan. At siya'y dinalang bihag sa lugar ng Ehipto. Naging alipin, pero nanatili sa kanya ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon at sinamahan siya ng Diyos. Siya ay nakulong, dami niyang pinagdaanan, siya ay nakulong, at doon sa kulungan, may ginamit ang Panginoon, may 2 taong na naginip, yung panadiro at saka yung nagsiserve ng alak sa paraon. At yung isa, sabi na naginip ako ng ganito, sabi niya ay ikaw ay may dala daw siyang basket ng tinapay at tinuka ng ibon. Sabi niya, pakalipas ng 3 araw, ikaw ay pupugutan. At nangyari, ikaw naman ay, kasi sabi niya, meron akong dalang ubas, binisa ako ito binigay sa paraon. Sabi niya, ikaw ay babalik doon sa iyong paglilingkod sa paraon. Pero sabi niya, darating ang panahon na nandun ka na, sana alalahanin mo ako. Sabi ni Jose. Pero nakalimutan nung tao na kanyang tinulungan doon sa loob ng kulungan. Nakalimutan yun. After 3 years, saka naalaala alam mo kung bakit naalaala? Nagbigay ang Panginoon ng paraan na naginip ang paraon na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya kayang ipaliwanag yung pinatawag na yung mga kanyang mga salamangkiro, mga talubhasa doon sa kanilang kaharian. Hindi niya ipaliwanag yung panaginip ng paraon. Nakaisip ngayon nung kanyang tagadala ng alak, meron po akong nakasama sa kulungan na magaling magpaliwanag ng mga panaginip at agad pinatawag. Alam mo, bago siya humarap sa paraon, siya ay pinagupitan, sinuutan ng maayos, inayos pa siya bago, at nung humarap siya sa paraon, naipaliwanag niya yung panaginip ng paraon. Sabi niya, mayroong ang Diyos po ang papaliwanag, hindi ako. Pinaliwanag niya lahat. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng 7 taong kasaganaan, 7 taon ng kahirapan at tagutom. At sabi ng mga kanyang mga kasamahan, sabi niya, siya na ang kunin natin kasi nasa kanya ang presensya ng Diyos. Siya na ang pinakamatalino sa panahon ito. Sabi ng kanyang mga kagawad doon. Kung nakita natin na alam ni Jose mangyayari sa kanya yun. Patuloy siyang nagtiwala sa Panginoon at siya ay naging kilala sa lugar ng Ehipto. At binigyan siya ng asawa ng paraon, binigyan siya ng sasakyan, binigyan ng kapangyarihan. Pag naipakilala mo ang Diyos sa buhay mo, bibigyan ka ng pagpapala ng Diyos. Amen. Kinilala ang Diyos ni Jose sa lugar ng Ehipto. Nakita ang kapangyarihan. Gusto ng Panginoon ipakita natin sa ating buhay ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagpapala po kusang lalapit. Kaya nga sinasabi ko, kahit magbahay ka pa na mayroong underground, kahit tumago ka pa ron, ilan mo pa ang pinto mo, papasukin at papasukin ka ng pagpapala pag inuna mo ang Diyos. Wawasakin ang pintuan mo ng pagpapala para lang makapasok at makikarating sa iyo. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit ihulog ka pa sa balon, kahit ikulong ka pa ng ilang taon, pag namuhay ka sa kalooban ng Diyos, ang pagpapala kusang lalapit at lalapit sa iyo. Kusang dudulog at dudulog sa iyo ang pagpapala na kailangan mo. Kailanman hindi ka magkukulang, kailanman hindi ka niya pababayaan, at ang pinakamaganda ron, hindi lang ikaw ang pinagpala. Yung mga tao na gumawa sa iyo ng hindi maganda, pagpalain mo rin sila. Kasi lahat ng kapatid niya, tinulungan niya, lahat ng kanyang mga kababayan, tinulungan niya para hindi magtutulog. Minsan, pinagpapala tayo ng Diyos, pinauuna tayo para sa mga kasamahan natin. Amen. Ang pagpapala po, makakamit natin pag naipakilala mo ang Diyos sa buhay mo. Pero kung sa buhay mo hindi makaramdaman ang kapangyarihan ng Diyos, hindi makilala ang Diyos sa iyong mga galaw, sa iyong mga salita, sa iyong mga ginagawa, hindi po makikilala ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian, hindi ka magkakaroon ng kayamanan na kanyang gusto ibigay sa iyo. Dapat po, priority natin ang Diyos. Dapat po, ang God's provision ang nangyayari sa buhay natin.
Ibinibigay po yan ng Diyos sa atin. Hindi po yan magkukulang. Paano po pinagpala si Daniel? Si Daniel po ay isang bihag lang. Galing siya sa lugar sa lugar nila ng Andila sila sa Babylonia. At sila isang bihag. At pagdating doon, sila ay napili na maging tagapaglingkod ng Paraon. Ang dami niyang pinagdaanan. Pero alam mo, ang ginawa ni Daniel, nanatili siya kahit nagkaroon ng batas na bawal na manalangin. Bawal ng ipakilala ang Diyos niya, bawal ng manalangin. Patuloy siyang nananalangin. Patuloy siyang nagtitiwala sa Panginoon. Mananalangin ako, nakaugalian ko na ang manalangin 3 beses isang araw. Patuloy siyang nananalangin. Kahit pinagbabawal na ng hari, patuloy pa rin siyang nananalangin. At patuloy siyang nagtitiwala sa kanyang Diyos. Doon sa pinanggalingan niya, may pinagdaanan siya. At nangyari sa kanya, siya ay ginawa ng kaparusahan. Baga, ginawa siya ng kwento. Siya ay nagkasala. At sabi ng mga kasama niya, ng mga kasama niya sa si Daniel, hindi lumuluhod. Hindi siya naniniwala sa Diyos mo, mahal na hari. Kaya, ang ginawa kay Daniel, pinatapon siya doon sa kulungan ng mga leon. At doon siya natapon sa kulungan ng mga leon, sabi ng mahal na hari, kasi mahal naman siya ng mahal na hari. Ililigtas ka ng Diyos mo, Daniel. At hindi makatulog ang mahal na hari. At kinabukasan, wala man lang naging gasgas kay Daniel. Tandaan ninyo, pag pinamuhay ninyo ang salita ng Diyos, hindi nyo kinalimutang manalangin. Hindi nyo kinalimutang magbasa ng kanyang salita. Ano mang leon na nakaakma sa iyo, hindi kakayang kagatin. Ano mang inumang ng mga tao sa iyo, hindi ito magtatagumpay. At alam niyo po ba, lahat ng naghawak sa kanya para ihulog siya doon sa lugar ng mga leon, nabaliktad ang pangyayari. Sila ang inihulog doon. At ayon sa Biblia, hindi pa lumalapat, sinasakpal na sila ng leon. Huwag kayong mag-alala sa kalagayan ninyo sa mundong ito pag ang Diyos ang inunan niyo. May provisyon ng Panginoon na hindi kayang pantayan ng tao. May provisyon ng Panginoon na hindi kayang gawin ng tao. Hindi kayang gawin ng tao, pero kayang-kayang gawin ng Diyos. At yung pong 3 kaibigan ni Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego, sabi ni Daniel, isama natin siya, mahal na hari. At alam mo yung 3 yun, ay talagang tapat sa Panginoon. At nung nagpagawa ang mahal na hari ng rebulto, sabi niya, lahat dapat ng mga tao, pag tumunog na ito, dapat silang lahat ay luluhod. Ngunit nung dumating yung time na yun, yung silang 3 ay hindi lumuhod. Nanatili sila sa kanilang Diyos. Nanatili sila sa Panginoon na kanilang sinasamba. At ang sabi, binigyan pa sila ng pagkakataon, pero hindi pa rin sila lumuhod. Hindi kami luluhod, mahal na hari, sa pinagawa mong Diyos, sa pinagawa mong rebultong dito. Sabi niya, iligtas man kami o hindi ng Diyos namin, hindi pa rin kami maglilingkod sa Diyos mo na pinagawa. Ganun po dapat yung ating pananampalataya sa Panginoon. At nakilala ang Panginoon ng mahal na hari. Ang sabi niya, walang ibang Diyos dito sa mundo, at sumulat pa siya sa mga bansa, kundi ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, at sila'y tinaas ng mahal na hari sa kanilang posisyon. Pati si Daniel, nakilala na yung dakila, hinandugan ng mga ari-arian, lahat ng kailangan nila ibinigay sa kanila. Yun po yung provision ng Diyos. Pag tayo ay nagkaroon ng paniniwala sa Panginoon, paninindigan sa ating paniniwala sa Diyos, sa ating pananampalataya, magtatagumpay at magtatagumpay po tayo. Ibibigay at ibibigay ng Diyos ang tagumpay sa ating buhay. Hindi tayo po magkukulang. Hindi po tayo papabayaan ng Panginoon. Ang tao po, hindi po kaya yung ganyang mga bagay. Pag naipakilala po natin ang Diyos sa buhay natin, tandaan ninyo, mag-uumapaw ang pagpapala sa buhay. Pag pinakilala mo ang Diyos,
kahit estudyante ka o anumang kalalagayan mo, makakapagtapos ka, magiging maayos ang buhay. Maraming pagpapala na kayang ibigay ang Diyos sa atin. Ang provision po ng Panginoon, ang ating pong hawakan. Ang ating laging yakapin, yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung pagpapala ng Diyos na kayang-kayang ibigay sa atin. Pero pag sa tao po, pag sa tao tayo humawak, pag human provision po, gusto mong yumaman sa paraan mo, hindi sa paraan ng Diyos, mahirap po ito. Mahirap po pag tayo ay gusto natin magkaroon ng ari-arian na ayon sa ating gusto, hindi sa paraan ng Diyos. Ang sabi po sa verse 13, huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. At ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Pag ang tayo po'y nangahawakan sa provision ng tao, lagi mong ginagawa yung gusto mong gawin na parang pakiramdam mo ay doon ka uulan. At pag bumagsak ka, sinisisi mo ang Diyos. Ginawa ko naman ang lahat, bakit Panginoon? Ganito ang nangyayari sa akin. At pag gumagawa ka ng pamaraan, naramdaman mo na yung habang ginagawa mo yung pamamaraan mo bilang tao at nakaramdam ka ng hindi mo na nararamdaman yung excited sa pagbabasa, hindi mo nararamdaman yung excited sa pananalangin, hindi mo nararamdaman yung excited para sa church, at hindi ka na nagkakaroon ng respeto sa mga leader mo, yan po ang palatandaan. Human provision ang iyong tinataka. At ang sabi ng kanyang salita, kamatayan ang dulo nito. Kasi pag tayo po ay nadaya ng kalaban, lagi natin paninindigan na ikaw ang gagawa para sa iyo. Pag ginawa mo ito ng ginawa, patuloy mo itong ginagawa, pahirap ng pahirap ang takbo ng sitwasyon sa buhay mo. Kasi ang iyong puso, ang iyong isip ay hindi maayos. Hindi ka masaya. At pag nalugi ka, ibabato mo ito sa Diyos. Diyos ang sisisihin mo. Bakit? Ginagawa ko naman ang lahat. Wala ka ng time sa Kanya. Nawawala yung time mo kasi nauubos na doon sa bagay na gusto mong makamit. Sa bagay na gusto mong maangkin. Kumbaga nagkakaroon ka na ng iba na yung pakiramdam mo sa Panginoon. Sabi na nito, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. Yung may mga pagnanasa ka na ng kayamanan na hindi mo maipaliwanag kung paano mo gagawin, pero patuloy mong ginagawa. At pag ito ay hindi nangyari sa iyo, nagkakaroon ka ng sama ng loob at ang Diyos ang sinisisi mo. Utay-utay kang mawawalay sa Diyos. Utay-utay kang malalayo sa Panginoon. Utay-utay kang nagkakaroon ng sariling kaisipan. Ako na lang ang mananalangin. Pag ako'y nanalangin, didinig naman ng Panginoon. Alam po ninyo, sa isang grupo, kahit halimbawa si Mayor, pag si Mayor may inilagay na tao sa lugar na yan, ikaw ang bahala dyan, ikaw ang gagalaw dyan. Hindi mo pili sabihin na, ay, malakas ako kay Mayor, didirect ako kay Mayor. Sasabihin ni Mayor, pumunta ka doon kasi may tao ako doon. Hindi ka pili mag-direct. So automatic, pag hindi mo nirespeto ang leader mo, hindi makararating sa Diyos ang dalangin mo. Kasi mayroong ipinalalagay ang Panginoon, pwede kang manalangin. Pwede kang manalangin kahit saan, pwede kang manalangin. Pero yung salita ng Panginoon na dapat mong sundin, hindi naaayon doon. Dapat po, meron tayong tinatawag na special na pagkakilala sa Panginoon at relasyon sa Panginoon. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Lagi kong sinasabi kahit kailan, hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Pag narito ka na nakatutok sa human provision,
lahat ng negatibong bagay maiisipan mo. Magninegosyo ako, huwag na lang baka maluhi ako. Mag-chargers ako, ay hindi na lang, sayang yung kikitain ko. Mag-a-attend ako ng prayer, ay hindi na lang kasi sayang pa yung oras ko. Magkakaroon ka na ng negatibong kaisipan, kaya sabi niya rito, at ang pagnanasa kapag naitanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan sa gustong kulang ay nagbubunga ng kamatayan. Pag nagkaroon na at pumasok sa puso mo ang pagkakasala, mabubura sa iyong kaisipan at puso ang paglilingkod sa Diyos. Darating ang panahon, backslide ka na. Wala ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi ang iniisip mo, naghirap ako, hindi ako tinulungan ng Diyos. Hindi gumawa ang Panginoon ng paraan para ako'y pagpalain. Sabi ni Pastor, kami pagpapalain ng Diyos. Bakit hindi kami pinagpala? Bakit hanggang ngayon mahirap kami? Yun ang magiging gagawin ng kaaway para ikaw ay mailayo doon sa pangako ng Diyos sa buhay mo. Kaya tayo po dapat ang provision ng Panginoon ang ating pinangahawakan. Dapat doon tayo laging nakatuon. Sabi ko nga, basahin natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po sa Joshua 1:8, pag pinasa mo ito araw at gabi, magkakaroon ka ng magandang buhay. Ito lang po ang pwede natin panghawakan. Kaya sabi ko, ito yung katotohanan na hindi ka pwedeng dayangin ng kahit sino pa man. Mahirap po pag tayo ay sarili na lang natin ang ating sinusunod. Kaya sabi po dito sa verse 16 to 17, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya mang dilim na dahil sa pagbabago. Subok tayo magpadaya mga kapatid. Huwag nating hayaan na tayo ay madaya at mamuhay tayo ng ayon lang sa kagustuhan natin. Mamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. Ang tanging purpose po natin dito sa mundo ay ang purihin ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi kayo magpupuri sa akin, yung mga batong yan, pili kong bigyan ng buhay at purihin ako. Hindi po kawalan sa Panginoon kung tayo ay mawawala sa Kanya. Pero kawalan sa atin pag ang Diyos ay wala sa atin. Hindi po tayo magtatagumpay pag ang provision na ating hinihintay ay provision mula sa tao. Yung provision po ng Diyos na lagi kong sinasabi, kahit magtago ka pa, kung meron kang underground na kwarto, doon ka magtago. Purihin mo ang Panginoon, magpasting ka, manalangin ka sa Panginoon, magkakaroon ka ng wisdom kung anong gagawin mo. Kakatok at kakatok ang blessing sa iyo. Lalapit at lalapit ang blessing sa iyo. Hindi niya kayang pigilan ng tao. Kahit taga ibang bansa, pwedeng pumunta sa tahanan mo at ibigay ang pagpapala sa iyo. Kahit anong klaseng tago mo, kahit tanggalin mo pa ang Facebook mo, tanggalin mo pa ang pagkakilanlan mo, darating at darating sa iyo ang pagpapala na ibibigay ng Diyos. Dahil hindi magkakamali ang salita ng Diyos. Pag inuna mo siya, pagpapalain ka niya. Sabi ko nga, ang blessing para yung anino, pag ikaw ay nakaharap sa ilaw, ang anino po natin ay nasa likuran. Pero pag ikaw ay pag nakaharap ka sa ilaw, ang anino natin nasa likuran. Yung anino, pag naglalakad ka sa iyo, yung naghahabol-habol sa iyo. Kung saan ka mga pumunta, hinahabol ka. Pero pag tumalikod ka sa liwanag, yung anino mo nasa unahan. Ikaw ang siking habol, pero hindi ka makaabot. Mapapagod ka lang, hindi mo maabutan yung blessing. Kahit anong gawin mong effort, hindi mo maabutan yun. Manghihina ka lang at mawawala ka sa Panginoon. Pero pag nanatili ka sa liwanag, nakatingin ka sa Panginoon, ano mang blessing darating sa iyo? May paraan ang Diyos. Gagawa ang Panginoon ng paraan kung paano kanya pagpapalain.
Gagawa ang Diyos. May mga taong gagamitin sa iyo kung paano ka pagpapalain niya. Gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon. Hindi siya magkakamali. Hindi magkakamali ang Panginoon. At ang palatandaan po ng blessing na mula sa Panginoon, walang kabalisahan. Ang sabi po ng kanyang salita sa chapter 10 ng Kawikaan, verse 32, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang kayamanan po na galing sa Panginoon, walang kasamang kabalisahan. Hindi po tayo mababalisa, hindi po tayo mag-aalala. Kusa po yung darating sa atin. Kusa po yung magkakaroon tayo ng pagpapala mula sa Panginoon. Yung pagpapala na hindi mo naman ini-expect, yung nagre-relax ka lang, bigla kang naisali sa isang transaksyon na kumita ng milyon. Natawagan ka lang, samahan mo nga ako. Yung pala, ang laki ng reward. Bibigyan ka pala niya ng 1 milyon, 2 milyon, sinama ka lang naman eh. Nakiangkas ka lang, libre pa ang kain mo, libre pa ang sasakyan mo, sinama ka lang, nakasama ka doon sa blessing. Yun ang sinasabing God's provision. Yung mga bagay na hindi mo ini-expect nangyayari sa iyo. Kasi dumidikit ka sa Panginoon. Ang Panginoon po ang makakapagbigay niya. Ang tao po hindi kayang magbigay niya. Ang tao masyadong nangihinayang. Lalo po ang pera ng tao ay milyon na. Hindi ka kayang bahaginan niya. Isipin niya, sayang pa ito. Ibigay ko na lang ito sa aking anak. O sa gusto kong bigyan na hindi ko na lang sa kanya ibigay. Kasi yun ang kaisipan ng tao. Ang tao po makasarili. Ang tao maramot. Ang tao ay gusto niya. Siya lang. Siya ang itaas. Siya ang makilala. Diba? Sa isang tao na pao ka niya bigyan ng tulong, may pagagawa pa sa'yo. Gawin mo muna ito. Bago kita tulungan. Sa Diyos po, pag tayo ay sa Kanya po, umaasa, siya ang ating pinagkakatiwalaan, hindi lang ikaw ang aayusin. Buong pamilya ninyo, aayusin ng Diyos. Buong pamilya ninyo, aayusin ng Panginoon. Maging ang kabuhayan ninyo, maging ang kalusugan ninyo, gagamitin ng Diyos kung sinong gagamitin ng Panginoon para ikaw ay tulungan. Hindi magkukulang ang Diyos sa lahat ng iyong pangailangan. Lagi natin tatandaan, ang kayamanan na naglalayo sa Diyos, hindi yan mula sa Panginoon. Pag ikaw ay nagkaroon ng business na hindi ka na makapunta ng church, at yung inilaan ng Panginoon, na dapat purihin mo siya, hindi mo na nagagawa, kasi busy ka na sa lahat ng bagay. Tandaan mo kapatid, hinahata ka ng mundo para tayo. Ibig sabihin, malapit ka sa Diyos, kaya ginagamitan ka ng kalaban para ikaw ay mapalayo sa Kanya. Huwag po tayong padaya. Huwag po tayong padaya. Sikapin natin na umapit sa Panginoon. At pag tayo ay nadaya, ang sunod na gagawin niyan, ang dadayain niyan, ang inyong pamilya. Paghihiwalayin kayo. Gagawa ng kung anong klaseng kwento, kung anong klaseng paninira ang kalaban para mawasak ang pamilya niyo. At pag nawasak ang pamilya, yan na po ang pinakamasakit sa buhay ng isang tao. Ang pinakamahalaga po, una ang Panginoon at ang Panginoon po ang mag-guide sa atin. I-guide tayo ng Diyos sa tamang daan kung ano ang dapat natin gawin. Hindi po magkukulang ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangailangan. Ang mga salita po natin ay mayroong kapangyarihan pag nasa tamang panahon. Pag tamang time, tamang pangungusap ang iyong binitawan, talo pa rito ang ginto. Sa buhay natin, kumapit tayo sa Panginoon. Huwag natin sabihin kaya natin. Yung lagi kong sinasabi, pag nagsasabi ang tao na, ako alam ko ang aking buhay. Kilala ko ang aking pagkatao. Ako pa. Lahat sa akin alam ko. May isang tao akong tinanong talaga niya at tinanong ko, kung talagang alam mo ang sarili mo at walang itatago sa iyo, ilan ba ang bilang ng buhok mo? Hindi niya nasagot. Hindi niya alam ang bilang ng buhok niya. Kaya huwag tayo magmalaki na alam natin ang lahat. Ilan ang bilang ng bigote mo? Baka hindi mo alam. Kumpleto ba ang iyong atay? Kumpleto ba ang lahat sa iyong katawan?
Wala ka bang karamdaman? Hindi mo alam. Huwag mong ipagmalaki. Tapos ka ng pag-aaral, alam mo ang lahat. Wala pong nakakaalam, kundi ang Diyos lang. Tatanungin kita, hanggang ilan ba ang buhay mo? Hanggang ilan taon ka ba tatagal sa mundo? Alam mo ba? Hindi mo alam. Hindi mo alam. Anong kinabukasan mangyayari sa'yo? Ano ba ang mangyayari bukas? Alam mo ba? Hindi mo alam. Bukas pa uulan ng pagpapala o hindi? Hindi mo masasabi. Tanging ang Diyos lang ang makapagsasabi ng lahat. Tanging ang Diyos lang ang piling magdikta. Kaya hindi natin piling sabihin, bukas darating ako dyan. Hindi pwede. Paano kung mamayang gabi wala ka na? Makakarating ka pa ba ron? Hindi na. Kaya kung kaya natin gamitin ang ating katawan sa paglilingkod sa Panginoon, ngayon na kapatid, huwag na kung kailan pa. Huwag mong sabihin, sa susunod na taon na ako maglilingkod. Sa susunod na buwan na ako maglilingkod, Panginoon. Bago bumalik sa'yo, baka bukas wala ka na. Paano mo sasabihin sa Panginoon na magagawa mo pa yung mga bagay na yun? Tanging Diyos lang po. Tanging Diyos lang po, walang iba ang makakapagsabi ng lahat sa buhay natin. Wala tayong kakayanan na panghawakan ng ating buhay. Wala tayong kakayanan na ito ay sabihin natin, ganitong taon, ako bang babalik sa iyo, Panginoon. Hanggat kaya natin, kung kaya natin maglingkod, habang malakas tayo, huwag nating sayangin. At huwag naman sana tayong maging makasarili. Yakapin natin ang ating mga pamilya. Ang ating asawa, ang ating mga anak, dalhin natin sa Panginoon. Amen. Dahil lahat tayo ay mawawala sa mundo. Pero ang tanong, pagdating ba doon, kasama ba natin sila? Ang provision po ng Diyos sana ang ating panghawakan. At ang pangako po ng Diyos, ang ating pong yakapin. Huwag po ang katalinuhan ng tao. Dahil ang sabi ng kanyang salita, ang katalinuhan ng tao ay kamangmangan sa aming harapan. Pag ang tao ay nagpapakatalino at nagsasabing, kaya ko, huwag kang maniwala. Walang tao na pagsasabi kung ano ang nangyayari. Tanging Diyos lang po ang makakapagsabi. Sana po panghawakan natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sana yung number 1 sa ating buhay, talagang ang pagsunod sa Panginoon. Lagi niyong tatandaan, hindi kayo magkukulang pag kayo sumunod sa Diyos. Yan po talaga ay panghahawakan kong salitang yan. Kahit tanungin mo pa ako, kung printahin mo pa ako, kung saan mga book makikita yan, na pag inuna mo ang Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Makikipaglaban ako ng katotohanan. Unahin mo ang Panginoon. Kaya nga ako lagi ako nagsasabi, subukan natin, after 5 years, wala kang simba-simba. Ako, mananatili ako sa church na maglilingkod sa Panginoon. Ang kaisipan po ng tao, biglang nababago pag lumalayo tayo sa Diyos. Pero pag tayo malapit sa Panginoon, laging mapresko ang ating kaisipan at yung pagpapala ng Diyos usang mong dumarating. Wala tayong pagtataguan sa Panginoon kung tayo po ay tapat sa Kanya. Kaya pong ibigay ng Diyos yung lahat ng yan. Huwag kayong mag-alala sa future ng inyong mga anak. Magiging mabuti ang buhay nila. Kasi lumalaki sila sa church, natuturuan sila. At magiging tama ang kanilang pananaw. Magiging tama ang kanilang puso. Magiging tama ang kanilang kaisipan. At sila po, ang magiging alalay mo, pagtanda mo, siya lang ang tutulong sa iyo. Kasi naihubog mo sila kung paano sila makakilala sa Panginoon. Salamat po sa kanyang mga salita sa umaga ito. Dalangin ko, Lord, na ang mga anak mo na narito, patuloy, Lord, na magtiwala sa iyo. Tayo po sa puso natin, meron po tayong mga hanap buhay, meron tayong mga negosyo, alam natin kung ano ang dapat ginagawa natin sa ating mga business. Yan po ay pamamaraan ng Diyos para pumasok ang blessing sa iyo. May pamamaraan ng Panginoon. Bibigyan ka ng mga bagay na, sabi ko nga, ngayong panahon, hindi na mahirap ang kumita ng pera. Kasi kahit nandun ka sa sulok, pwede kang magtinda. Di ba? I-Facebook mo lang, tapos
Dadalhin mo lang sa ano ba? Maging ma-creative ka lang. Yung matalino ka lang sa kaisipan kung paano ka kumita at ibibigay ng Diyos yan sa'yo. Huwag tayong manatili na tayo ay hawak ng tao. Pwede kang magtrabaho, pero dapat mayroong kang goal. Hanggang ilang years ka doon para makamit mo yung pagpapala ng gusto ng Diyos. Ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon sa umaga nito. Alam ko tayong lahat ay pinagpapala ng Diyos. Huwag tayong tatalikod sa Panginoon, sa provision ng Panginoon. Tandaan ninyo, laging nakatuon ang Diyos. At ang salita ng Panginoon, patuloy po itong binibigay sa atin. Ang sabi po sa Kawikaan, chapter 25 verse 11, kapag anggop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak. Dapat po maging matalino tayo sa mga binibigkas natin salita. Lalo tigit sa kapwa natin. Kahit na mayroong kang galit sa kanila o ano man yung nararamdaman mo, huwag kang magbibigkas ng mga salita na masama. Lagi ka lang magbibigkas ng mga salita yung mga galing sa pagsalita ng mga pagpapala mula sa Panginoon. Lagi lang po tayong maging tapat sa Panginoon. Ang salita po natin napakahalaga. Lalo tigit ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ito po ay mayroong kapangyarihan. Kaya nga, sikapin mo na huwag kang basta-basta nagagalit. Dahil ang galit, sabi ng kanyang salita, sabi niya sa Santiago, ang galit ay hindi nakatutulong para magawa natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Iwasan natin ito, magbangon tayo ng mahabang pasensya kahit saan. Kahit saan tayo pumunta. Magbangon tayo ng mahabang pasensya. Kailangan po natin yan para makilala ang Diyos sa atin. Makikilala siya sa pamumuhay natin. Magbaon tayo ng mahabang pasensya. Yung pananalita natin, maging mapag-isip tayo. Maging tama ang ating mga sinasabi. At meron tayong basihan. Sabi ko nga, magpasakay ng salita ng Panginoon. Hindi po tayo maliligaw kailanman. Patuloy kang pagpapalain ng Diyos. Kaya alam ko na ang Diyos ay hindi nagkukulang. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman kami ng maayos na ano dito sa church. Kaya nagtinitingin ako ng mga generator. Mahal pala yan. Yung pinakamura parang 60 plus. Pero okay na rin siya. Kaya na raw ang aircon. At yung mga aircon, gusto ko yung aircon na nakatayo lang, 4 na aircon. Para kasi pag napalir na ito palibot, medyo mainit na. Siyempre pagdating ng anniversary natin, marami tayo, dapat yung aircon nakaano na. Kaya hindi tayo asa sa kuryente lang. Kaya bibili tayo ng generator. Yung pinakamagandang nakita ko na talagang 120K. Kala na lahat kahit ilang aircon pa. Tapos yung mga aircon, basta mga 300, mga ganun, 300K. Kumpleto na yung aircon mo, yung magagandang klase na. Makakatulog ka na dito. Habang nagbimensahe mo. Mararamdaman mo talaga yung sarap. Kapag umalay mo, hindi ka na bago sa pakikinig, sa pagtulog na bago ka. Yan, maraming nangyari sa Bible po. Kinausap ng Panginoon, si Jose ayaw na niyong magpakasal kay Maria. Pero nung siya natulog, kinausap siya ng Diyos. Sabi niya, ako, ang batang yan, ay anak ng Diyos. Kakausapin ka ng Panginoon. Kaya nga ako, hindi ako ano yung mga tao na, hindi ako nalinisdak sa mga tao na minsan nakaganon, tulog. Hindi po. Kasi hindi mo alam, baka yun yung pamamaraan, baka pagising nun, Pastor, sabi ni Lord, bigyan daw kita ng pera. Nakatulog lang. Hindi mo alam, di ba? Kinausap lang niya sa pagtulog. Pastor, i-bless daw kita, sabi ng Panginoon. Ito, hindi ko na, kaya sa buhay natin, pag tayo narito, huwag kang magkakaroon ng sama ng loob sa mga taong kumisa nakikita mong tulog. Amen. Huwag.
ilagay natin sa puso at isip natin, ginagamit ka ng Panginoon. Maging masaya ang buhay mo, masaya ang puso mo. May pamamaraan. Kaya yung mga nagmimensahe na naghahanap ng mga tulog-tulog para nagkakaroon siya ng nasisiraan ka ng diskarte. Yung pagpuso mo na nasasaktan kasi doon ka nakatingin sa natutulog. Hindi mo na napansin yung iba na halos ibuka na yung tainga pati yung bibig para makinig sa'yo. Doon ka na lang nakatingin sa hindi nakikinig. Huwag ganun. Huwag ganun. Yung puso natin, ito po lagi ang ating bantayan. Yung pagmamahal. Kaya nga, kasi kung minsan ako nakakaramdam din ng antok, sa totoo lang. Nakakaramdam ka rin ng antok, lalo kung ikaw ay nasa likod-likod. Tapos medyo maganda yung aircon, maganda yung upuan. Ang bibili natin upuan yung upol yung pinihiga. Para pag ramdam mo na yung antok, tumulog ka na. Oo. Okay, may massage pa din. Parang yung nasa Robinson. Ay, hindi ka. Alam mo, paglabas mo, bliss na bliss ka. Sarap ng pakiramdam mo. Ano ang yung sa amin, Pastor? Magtanong ka na lang. Magtaan na lang, Pastor, pag-uwi mo. Hindi po kawalan. Mayroon pong pamamaraan ng Diyos. Amen. Ang Diyos po ang bahala sa atin. Ang Diyos po ang bahala. Lagi niyo lang ilagay sa puso ninyo ang provision ng Diyos nasa inyo. Ibinigay na po ng Diyos yan sa atin. Hawak-hawak na natin yan. Kaya nga tayo ay mayroong tithes, di ba? Pag tayo nagtatites, ramdam mo ba yung pag nagbigay ka? Ramdam mo yung gumagalaw yung bulsa mo at may pumapasok? Nararamdaman, kaya sabi ko pa, nagpapasa ka ng salita ng Panginoon. Dapat ramdamin mo yan. Ramdam mo, yung pagbabasa, unahin mo ang Panginoon at ibibigay ang lahat ng pangailangan mo. Dapat, Lord, itong verse na ito, Panginoon, gusto ko itong maranasan. Gusto ko itong maranasan. At pag yun ang iyong pananaw sa pagbabasa mo ng salita ng Panginoon, ang sarap po ng pakiramdam. Para bang nagbabasa ka ng love letter, kung sino yung mga kararas ng mga love letter nung una, na kahit wala yung nagsulat, totoo talaga ito. Sinasabi niya, mahal na mahal niya ako. Kahit sabihin ng kaibigan mo, hindi ka niya mahal, niluloko ka lang yan. Totoo ito. Totoo ito. Paniwala ka. Kasi mahal mo. Dapat yun yung nararamdaman natin pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Iyayakap mo siya, Lord, alam ko, totoo itong pangako mong ito, Panginoon. 2 years na lang, mayaman na ako, Lord. Dapat naniniwala ka sa pangako ng Diyos. Hindi yung, parang hindi ito mangyayari. Trabaho na lang ako. Hindi ganun. Human provision yung nasa isip mo. God's provision po ang hinihintay natin. Sayang ang ating pagiging Kristiyano kung hindi malalim ang relasyon natin sa Diyos. Sayang po. Sayang po ang ating pagiging Kristiyano. Huwag natin ito sayangin. Ang blessing po ay binibigay ng Diyos. Tayo po yung mukuha tayong manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa umaga ito. Alam ko Lord na ang iyong mga anak ay sa inyo umaasa Panginoon. Pagpalain mong lahat ang iyong mga anak sa dakong ito Panginoon. Ibigay mo Lord sa kanila yung wisdom kung paano sila Panginoon kumita para lalo Panginoon umangat ang kanilang pamumuhay. Napakasarap po tingnan na ang iyong mga anak ay pinagpapala mo Panginoon. Palain mo ang bawat isa Panginoon, bigyan mo ng kalusugan ng kanilang pangatawan at bigyan mo Panginoon ng matalinong kaisipan ang bawat anak mo sa lugar na ito. Salamat po Ama, pamidalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.